President 3-star, Ma'am Jeanette Torres. Palakpakan naman po natin. Ma'am, go ahead. The floor is yours. Thank you po. Okay, thank you, Beth, as always, for that very lively welcome and introduction to our meeting. Let me just show you our office. No, wait. Okay, wait. Tanggalin natin yung background. So I want to show you our office with my other phone so that you can see the entire office na wala akong yan. So anyway, balik tayo natin yung camera dito. Alright. So ayan. Ayan yung bar natin. It's a healthy bar. You can buy your food, order your food. And then yung ating sensor na ayan. Ayan. Ating widescreen. And then we are overlooking the district or the Sheikh Zayed Road, yung Wall Street nila sa Dubai. Yan yung view natin at yan yung itsura ng office natin. Dito lang ako sa kabila mag-mute. So anyway, I showed you the office. May kukwento ko sa inyo. Pagpasok ko, may mga foreigners. And sabi, wow, impressive. So, merong mga dumadating pa tayong mga bisita. Purely Tagalog tayo ngayon dahil Filipinos lang talaga yung gusto ko umattend ng meeting ngayon. So, purely Tagalog lang tayo. So, yun, may mga bisita pang dumadating dito ng mga foreigners. It means marami pang kausap si crowd, no? Marami pa silang mga transactiones. Marami pa tayong transactiones sa crowd na ginagawa nila. So, I just want you to know about that kasi na-overhear ko lang kasi pagdaan ko, tatlo sila. Nakaganyan sila. Siguro nag-aantay ng meeting nila from someone who manages rep. Impressive. Maganon sila sa office natin. Sabi ko, whatever the meeting is, sabi ko kay Sarah, whatever the meeting is with them, sabi ko, nagsalita na sila na impressive daw yung office natin. So, maganda na kagad yung yung impression, di ba? So, that's just something to be proud of. Kasi, hindi lahat naman bad news. Ang dami ring good news. So, gusto ko lang malaman yung na naabutan ko talaga na merong mga ka-meeting dito na ibang lahi. No? Alright, let's go ahead with our meeting proper. How are you all? Ayan na. Magtanong nga naman tayo. Kamusta ba kayo? Okay. Kasi gusto kong tanungin sa inyo. Ano pa ba yung mga goals nyo? What are your goals pa as a businessman? Ikaw tignan yung nasa kaliwa mo sa monitor. Tignan yung nasa ibaba. Baka tumitingin ka dyan sa monitor ng mga reaction. Tsaka pwede ba mag-open naman kayo ng video camera kagaya namin ni Beth at saka nila Aurelio kung ano naman nakadamit naman kayo para alam naman namin na hindi hacker yung kausap namin. Baka mamaya hinahack na tayo. May parating pa naman tayong tokens. Baka mahack mga accounts natin, mapurnada pa. Okay, so gusto ko kasing tanungin, how are you and your goals as a businessman? Kung nasa work ka, pasimple ka lang. Kahit na nagka-type ka, makinig ka, tapos pwede mo nang buksan yung camera mo, wag ka na lang wag ka nang pagpalata, hindi ka nang sasalita di ba? Anyway, if you went to the ALG with Jonas kahapon, you know their goals. Alam mo yung goal nila, sasabihin ko sa inyo. Sabihin na natin lahat ng naging palpak sa mga announcement, yung mga simulain ng crowd one. Isa lang masasabi ko, ang tibay ni Jonas. Ayaw talagang humiba. Ang tibay. Yun lang talaga. If there is any blessing, ang tibay ni C1. Talagang paglalaban talaga nila Paglalaban nila. So, exactly yun yung nakita ko. Kaya sabi ko, 4 years na yung company. Nagulat na ako, sinabi niya 5. Kasi pala, sumali ako sa company nung 5 months pa lang siya. Kasi nasa Europe pa lang siya, tsaka Africa. Tandaan niyo, we hold the record of being the third, big country that joined. Mga Europeans ang nauna,
Then Africa, tayo ang una sa Asia. We hold that record. Yung talagang, kasi syempre siguro may sumali isa, hindi naman nag-work. Tayo yung talagang sumali as a group. Kaya, ang mga first millionaires dito, Europeans, Africans, and Filipinos. So, we hold that record. Sabi niya 5 years na. Sabi ko, ay oo nga kasi 5 months na sila nung nag-join ako. So, ahead siya. Nasa 4 years pa lang ang calculation ko. Sa kanya 5 years na kasi nauna nga sila ng mga Africans. No? So, ang tibay. Yun ang tinitignan ko eh. Alam mo, pwede mong sabihin sa akin na yung ibang mga company you know, okay ngayon. Ang tanong ko, okay ba sila later on? Ako kasi, kahit hindi na tayo okay, okay pa rin tayo. Nabigets nyo? Hindi na okay yung nangyayari. Kinaya pa rin, okay pa rin. Grabe. Sasabihin ko sa inyo, alam nyo, maski sa mga training ng athlete, maski sa mga, yung sa pagkakasakit ng tao, pag may will to survive and fighting spirit, yun ang nagtatagal. Alam niyo yan. Alam niyo yan. So yun yung talagang nakita ko, kaya mahirap ako i-convince na lumipat eh. Mahirap. Kasi yun ang tinitignan ko. Sabi ko, napakaganda ng simula. Tapos napakatibay sa mga trials. Meron pa to. May susunod pa tong pasasabugin. Kakayanin pa maabot yung next na pasabog. Okay? So alam niyo na yung goals ng company. Real talk tayo ngayon. I know how you feel about withdrawal, residual, technical issues, and the reputation. Ayan yung main natin eh. Di ba? For mga ilang years na, withdrawal, residual, lately yung residual bumaba. Technical issues, no? And yung reputation. Meron tayong bad connotation eh, dun sa pangalan natin. Alam ko yan. Bakit ko alam? Pareho lang din po ako nyo kahit na rank leader ako. Hindi pwedeng hindi apektado hanggang sa taas kasi yung nangyayari naman sa company, affected din sila mismo. Si Jonas, sa reputation nga niya nasisira eh. Siya nga na founder affected. Kami pa kaya mga leaders eh, kumbaga commission basis lang naman tayo sa company. So, ayun, affected din ako, no? Um, Ilan na ba ang alam nyo na nasa Team Philippines natin, bukod dun sa personal yung team, na-under ko rin. Hindi ba? Ilan na ba yung umalis, yung mga nanira pa, yung iba, close ko pa. Kaya dun ko napatunayan, mapapatunayan nyo to eh. Pagdating sa negosyo, talagang kanya-kanyang desisyon yan. At pagdating din sa office, kung mapapansin nyo, meron kayong nakitang mukha, hindi nyo na nakitang mukha. Alam na natin, empleyado lang sila. Kahit na ano pa yan, mataas ang posisyon, kahit na CEO pa yan, mataas ang posisyon, empleyado pa rin yan, hindi yan na owner. So may choice sila umalis or alisin ng company. So wag kayong matiwalag pag nakita nyo, ay, itong business partner na to, nawala. Etong isang taga-office, hindi na nandito. Hindi naman nila kamag-anak si Jonas. Ano naman sila eh, kumbaga, nagtatrabaho lang. So, by contract yan, you still want to go on with us, with your contract, or you want to end contract with us. Kung baga, hindi nyo pa-personalin yun. Na-sign yun na wala na tayo o bagsak na tayo, hindi. Ang titignan nyo sino natitira. So, nandiyan pa si founder. Nandiyan pa si founder, yung mismong may vision. Tsaka pakitignan mo nga yung mukha mo sa screen. Ayan yung natitira, oh. At saka pakitingin mo yung katabi mo sa screen. Ayan ang mga titira. Ayan yung mga matitibay. Mga kapalang mukha, matatapang ang apog, at hindi kumakabog ang dibdib. Ayan yun. Kagaya ko. So, ano pa ba? Yung mga umalis, at saka yung mga yung mga plano na na-stop hindi natuloy, di ba? May mga plano tayong personal. Siguro si Aurelio, sabi ni Aurelio, punta ako ng Dubai regularly. Since Dubai naman ako regularly, wag mo sabihin hindi mo naisip na Aurelio. Bili kayo ako ng isang unit dito pagka nagtuloy-tuloy si crowd, bili ako ng studio. Mag-nod ka ng head mo, Aurelio, kung naisip mo yan kahit sa isang trip mo sa Dubai, na one day magkaka-investment ako dito ng condo, di ba? Sila Mercy, siguro yung mga plano nila Mercy. Ay, narinig ko na nga yung plano, hindi ko na kailangan tanongin eh. Sabi nila Mercy, sige Miss J, pupunta ng Singapore, pupunta ng Vietnam, ang dami natin plano.
sa tuloy-tuloy sana natin na withdrawal. Ang dami, no? So, ayan, si Danny at si Eddie, alam ko matagal na ni Paul also na gustong magpunta sa event dito kasi may mga awards, yung mga ibang may rank sa inyo hindi pa nare-receive. Nandito, basta director kayo, may plaque kayo. Sure yun, pagpunta nyo dito meron. Ngayon, yung mga sila Danny at Eddie, ayan, alam ko they like Dubai. They want to come here and even explore business ideas here. Ayan yung mga plano natin hindi natuloy kasi hindi nagtutuloy-tuloy withdrawal natin, no? And then, yan yung mga nangyari sa inyo, nangyayari din sa akin, no? Ano ba yung mga plano ko? Sa totoo lang, ang plano ko dito talaga, gusto kong magkaroon ng malaking farm dito na magpo-produce kasi ang daming lote dito. Napapatayuan na nila ng plants, ng trees. So may technology na. Kaya lang, hindi pa rin nakatanim sa kanila yung mga nasa Asia. For example, wala naman tanim sila dito talaga ng mga rare, yung mga marang, yung mga mangustin, na I'm sure masasarapan din sila kasi mahilig ang mga Arab sa mga exotic din na taste ng fruit. Mahilig din sila sa matatamis. So, alam mo yun, sabi ko, ay, gusto ko magkaroon ng farm dito. Eh, paano naman papagawa ka ng farm dito? Eh, natigil naman yung biglang daloy ng komisyon mo. Kung tuloy-tuloy yung komisyon, syempre makakapagplano tayo ng mga dati pa natin gustong gawin. At saka, nag-isip rin kayo ng mga ibang businesses na niya. Yung inyo, yung iba sa inyo, nagpa-employ again, yung iba sa inyo, and nag-real estate. Yung ako mismo, kung nakita niyo yung pinupost ko, tinutuloy namin yung business namin ng husband ko sa production, no? Music production, yung ganyan, yung mga videos niya. Kasi, nila-launch namin dito yung mga music niya. So, tuloy yan. Tuloy yung, ewan kong, teka, pakita ko sa inyo yung cellphone casing ko sa Philippines pa to business. Itutuloy ko to, gusto kong i-import dito. Let me see kung kaya kong mapakita sa inyo. Ito, yung pinagtatayuan ng cellphone ko, Friend ang pangalan ng phone holder na yan. Alam niyo kung saan gawa yan? Gawa yan sa parts ng airplane. Yung mga airplane na matitiba yung parts, hindi kinakalawang. Hindi nila yung tinatapon, binibenta nila. So, kinuha ko yun na material para gawing cellphone stand. Matibay, hindi kinakalawang. So, those are two of the businesses, yung main business ko sa Manila and dito. And aside from that, mga other small businesses, I'm also sending goods from Dubai to the Philippines. Yung cafeteria namin, cleanhouse namin dito sa Dubai, gusto kong i-convert sa Filipino food kasi hindi nag-work yung Egyptian food niya dito. Gusto ko i-convert sa Filipino food. Plus, we have, house rentals. Ito, dalawa ngayon na 2 bedrooms, 2 units, 2 bedroom pinaparent ko, pang-augment sa mga delays, no? So, nararanasan ko yung nararanasan nyo at gumagawa rin ako ng paraan. Kasi sanay ko na malaki yung pera eh. Dating ng dating. Pag sanay ka na malaki yung pera, dating ng dating. At I always travel. Kung makikita nyo, nagta-travel pa rin ako hanggang ngayon. Sanay na ako sa ganun. Bababa ko ba yung lifestyle ko o dadagdagan ko ng iba pang income. So, ang ginagawa ko, gumagawa na rin ako ng paraan ngayon para hindi kung matigil natitigil na kasi may 1 month, 2 months, 3 months, hindi darating yung withdrawal. So, hindi ako nabibitin. Tuloy pa rin yung lifestyle ko. Kaya, nagawa ko ng mga ibang paraan for income. Yan yung nangyayari sa inyo, nangyayari din sa akin. And don't think na hindi rin ako nire-recruit ng ibang company. Susmeo, yung mga offer na may office ka dito, ikaw pipili ng staff. Alam mo yung gano'n? Sa akin kasi napapagod na ako eh. Gagawin mo pa akong in charge. Parang hindi ako nire-recruit as networker lang ha. Nire-recruit ako as mismo magsa-start. Which ayaw ko. Kasi tandaan nyo to, maganda dapat semi-retired na tayo. Yung ang dami mong pera, nagtatrabaho ko pa rin, pero parang binabantayan mo na lang yung business mo. Pero most of your time, inaalagaan mo na yung health mo, inaalagaan mo yung pamilya mo, marami kayong time, and ini-enjoy mo yung ini-income mo. Kaya hindi ako papasok, so ako na naman magsa-start. Nag-start na ako eh. Pati yung company, gagawin akong kasosyo. Ayaw ko na. So, marami ring nag-recruit sa akin. Kung nangyayari yan sa inyo, nangyayari din yan sa akin. But why am I saying this to you? Sinasabi ko to sa inyo because, and yet, I did not leave my C1 business, my number 1 business.
Okay? Kasi I still know what I can do and what God can do. Alam ko pa rin kung ano kaya kong gawin sa C1 at saka yung kaya pa ni God gawin para sa C1. Okay? Alam nyo bakit ko na-reach yung na-reach ko ngayon, guys, na stature sa C1. Hanggang ngayon, wala pang Filipina umabot ng senior president. Na-reach ko lang yan. Bakit? Ako yung unang-unang naniwala sa mga European na Africans nang wala pang naniniwala sa kanila sa Philippines. And then, nung habang ginagawa yung business, at hanggang ngayon, hindi pa rin ako tumitigil sa kakapaniwala. Okay? So I want to show you a slide right now na kasi dapat kung makikinig kayo, huwag kayo makikinig dun sa nag-uumpisa pa lang, yung lipat ng Beth, pwede niyong pakilagay dun sa other account ko, yung picture lang, yung sharing para makashare ako. May share tayong slide. Yes Huwag po. kayong, Sir oo, Eddie, can you co-host po yung other account po ni Ma'am JT? Thank you pakita po. ko lang isang slide natin. Huwag kayong maniniwala dun sa mga palipat-lipat ng kumpanya, yung hindi pa nga nagmo-multimillionaire, maging wise kayo. Yung hindi naman na nag-succeed na gusto sa business, nagpa-influence kayo, huwag kayong basta-basta maniniwala kasi kung ano man yung diskarte nila sa buhay na hanggang ganun lang yung narating, madadamay kayo. Makinig kayo dun sa mga may tenure, meaning nagtatagal sa negosyo. Makinig kayo sa hindi lang pera yung basihan kasi ang basihan nila yung character. Kasi yung tao na yung character matatag, yan ang maaasahan mo na kasama mo sa business, no? At Miss huwag kayong JT, maniniwala. permission to Okay. speak po. Alin po Ah, dito yung isang account po nyo, yung may ma'am? picture lang, kasi di ba yung isa picture lang? Yung isa video, yung sa picture lang. Sige po, wait lang po. Ayan, Yan. Okay, yung isa picture. po, okay po. Okay, mag-share tayo ng picture. Share ko na. Wala Wait pa lang yata. po. Okay. So, Sir kaya, Eddie, yung, I think yung iPhone po ba yon, Ma'am yata, oo, JT? hindi ko nilagyan ng name. Basta yung iPhone picture ko po, may sir. hawak. Yung iPhone lang po, Sir Eddie. Please. Yan, thank you po. Yan na, So, okay na po. Go okay, ahead na sige. po. Tignan niyo muna itong isang picture natin na to, no? I just want to remind you of things. Okay. Ayan. Old ways won't open new doors. So, yung ating mga hurdle, pag tapos na yung hurdle, tapos na rin yung usap doon, tapos na rin yung pasakit doon. Ang i-look forward niyo yung bago na naman trial, para bang nag-beach ka, nagsuswimming ka, tumalong ka doon sa alon. Alangan man wala ng alon, dagat yan. May parating na naman na alon. Pero yung nakarating na alon, hindi mo natitignan yun, tapos na yun, humupa na yun. So yung bagong alon, tatalong ka na naman doon kung naglalaro ka sa tides of life. Ganon din tayo sa business natin, no? Talon lang ng talon, bawat isang alon. Hanggat buhay ka pa, makakatalong ka pa. Ang problema kung wala na tayong hininga, wala na tayong strength, no? Hanggat may hininga pa tayo, challenge yourself, no? Yun ang gusto kong i-reiterate sa inyo today, no? At saka, yung yung success na dinadanas ko ngayon, no, sa C1 at saka sa buhay, hindi ako hirap ngayon sa totoo lang kahit may trials tayo. Kasi yung mga binigay sa akin, nakita ni C1 nung beginning was enough hanggang ngayon nagagamit ko pa kasi hindi ko nilagay ko sa investment, nilagay ko sa bangko, nilagay ko as cash. Hindi, at pagka naman nag-withdraw sila, nakakakuha pa rin ako. Yes, nagsastop. Pero anytime na mag-withdraw ulit, meron pa rin ako nakukuhang malaki. So, yung success na yun, years of prayers yun and belief. Hindi yun dahil sa C1 lang. Ang dami kong palpak na business. May ilang years ako noon na walang kita. So, yung mga tiniis ko noon, nakita ni God kaya binigay niya sa akin yung success ko sa C1. Yung belief ko na kaya pa ni God. Alam niyo, nung nasa Armenia ako, mag-isa lang ako. Yung mga drama natin sa buhay na gusto na natin mag-give up, promise. Umakyat ako sa tuktok ng isang parang hilltop sa Armenia na maganda ang view, nagja-jogging sila sa pataas. Wala akong kasamang mag-jogging. Pagbalik ko sa hostel, naka-hostel ako, hindi hotel, hostel. Yung mga tinitira ng backpackers. No, ang napaganda lang, wala akong ka-share sa room. Pinilit ko talaga na mag-isa lang ako sa room. Pero kasi may mga room doon na 6 sila, 4 sila, hindi ko kaya, hindi ko kinakaya.
So, ang nakuha kong room yung good for two. And most of the time, wala akong ka-share kasi hindi nila ma-afford yung mas mahal ng konti, yung room for two. Pag galing ko ng hilltop, uuwi na naman ako sa room na mag-isa ako. Alam mo yun, ang lungkot-lungkot. And prayers lang ang kasama ko. Umakyat ako sa bundok. Sabi ko, God, wala nang mangyayari sa buhay ko kasi broke na broke ako. Tapos, halos parang iniwan ako ng lahat kasi alam na broke ako. Pati family ko. Tell you later. Tapos sabi ko, tapos wala akong mapasukan na kahit na anong business sa Dubai o sa Armenia. Parang tumigil yung mundo. Sabi ko, God, kukunin mo na ba ako? Sabi ko, God, kunin mo na ako kung wala na talaga akong purpose sa mundo. Hanggang dito na lang. Nagdadrama din ako ng ganyan, no? Uy, huwag kayong magdrama, sinasabi ko sa inyo. Hindi pa tapos ang buhay natin. Para sa isang trial lang, or isang company lang, or isang phase lang ng buhay nyo. Kung alam ko lang noon, na magmumultimillionaire pa ako, naknakan ako ng broke. Imagine mo, wala ako talagang ka-vision-vision, ni hindi ko ma-imagine na promise, hindi ko ma-imagine na magkaka 1 million ako. 1 million lang. Yung 1 million, i-times nyo yan sa multi-millions and millions in dirhams. Yun ang perang binigay sa akin ni God. Tapos nagdadrama ako sa taktok ng bundok. Kung alam ko lang, sasabihin ko, God, sorry, huwag mo kukunin. Wag. Nagkamali lang ako nagsabi. Sinabi ko talaga kay God, sige na nga, God, kunin mo na ako. Wala na talaga ako. Nagdadrama ako. So, hindi pa tapos, no? Yung years of prayers ko noon, no? Nagpe-pray ako kay God. Kasama yan sa success ngayon. At saka loads of people that I needed to stay away from. Umalis ako sa mga taong nangungutya sa akin. Naksan lalim at Tagalog tayo ngayon. Nangungutya. Sino sa paligid ninyo nangungutya? Ha? Kaibigan nyo, hindi na naniniwala sa business nyo. Dating business partner mo, ang tingin sa'yo, loko-loko ka. Baliw kayo, mga nag-stay sa crowd. Mga nangungutya. At pamilya ko na dinadown na. Akala ng tita ko na mayaman sa States, pareho silang doktor ng asawa niya. House and cars and all that and travels. Akala niya tamad ako. Kasi ayaw ko daw maging employee. Sabi niya, ba't hindi ka na lang maging employee kung walang business talaga ngayon? Tamad ka yata, Jeanette. Ganun ba naman sabi sa akin? Sabi ko, kakainis naman turong tita ko. Akala naman niya, hindi ako nag-artista dati. Artista ako dati, mag-employee ako. Utusan ako magtimpla ng kape. Magsesekretary. Sisigawan ng boss. Nainis talaga ako kasi dinadown ako. Pero syempre, tita mo, at saka kung nagpe-pray ka kay God, gusto mo iangat ka, huwag kang lalaban. Believe me, matapang ako, palaban ako. Pero alam ko kung kailan ako bababa. Yung time na down ako, wala pa akong sinabi. Ako nagkukumbaba. Hindi naman sa nung nagkaroon na ako, nagyabang na ako. Pero alam mo yun, mababa ka na nga, nagyayabang ka pa. O paano kung marireward ni God? So, pinakita ko rin kay God yung time na yan na, sige Lord, di ako sasalita. Ikaw na lang magpapakita sa kanila. Basta Lord, pakita mo please. I-redeem mo yung buhay ko para hindi ako ganyan yung tuloy-tuloy. And tignan niyo na, ngayon lumalapit sa akin, the same tita, ha? Hindi ko alam ba't di niya magawa. Yung isa raw tito ko, tulungan ko daw. Again, hindi ko na naman masabi, ba't di mo tulungan tita, ba't ngayon ako? Pero tinulungan ko na lang, tinulungan ko. Nilalapit niya sa akin. Ngayon, believe na sila sa akin, kaya kong alagaan, pati tito ko, kayang i-reverse yan ni God. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung may kumukutya sa inyo hanggang pamilya, layo muna kayo, kung masakit para sa inyo. Layo muna, kasi hindi nyo pwede kasing nasasaktan kayo, tas tatapak pa rin kayo dun sa charcoal. Huwag mo munang tapakan, huwag ka muna dun. Balik ka na lang sa harapan nila kapag okay ka na ulit. Pero sa ngayon, laylo ka muna. Ganun ang gawin natin, ha? Para lang hindi kayo manghina. Okay? So, yan ang gusto kong i-share sa inyo. Stay away first. At saka, ang lot of fear and uncertainty. Ang daming fear sa crowd noon na nag-ubisa at saka uncertainty. Walang office, walang papeles, walang produkto. Ayan, yung mga pioneer dyan na director level, mga pioneer yan. Naabutin yung walang office, walang papeles, walang produkto. Lahat ng fear na yun, nandyan, nakakatakot. Pero kasi pagka nagpadala ka sa fear mo, hindi ka nakikilos.
Alam mo yung pag na-shock ka, yung, ang tawag doon catatonic, na-confine ka na lang, hindi ka makakilos, na stun ka. Ganun ang feeling kapag nagpadala ka sa fear. Hindi ka makakakilos, matutulala ka. Yan ang mangyayari pag puro fear tayo sa business. I-recognize mo yung fear, tapos mag-ingat ka, may steps ka to take, pero gagalaw ka pa rin. Hindi pwedeng hindi ka gagalaw kasi walang mangyayari sa'yo. Mako-confine ka sa ganung state. Kumbaga, magiging stagnant ka. Walang mangyayari. So, nadaanan ko rin yan. Pero tinuloy ko. At buti tinuloy ko ang crowd kahit wala pa siyang office noon, kahit wala pa siyang mga products noon. Kasi right now, napapakinabangan ko yung products nila gaya ng Travalia. Gamit na gamit ko sa mga travel ko ngayon. Okay? So tignan nyo ha, yung before and after, my fear, walang product, wala pa yung Travalia, wala yung Emperor Knights. Pero hindi ako nagpadala sa fear. Sabi ko, nakalagay a feel go. Tsaka Mixter, asa na yun? Bakit nasa back office lang? Sige na nga, sabi sige na nga, tinuloy ko lang. Tingnan niyo naman, nagagamit ko na yung mga products ngayon. Why? Why tatanggalin niyo yung fear? Why you will just believe? Why stay away muna kayo sa negative? Because those are the things that will merit you your success. Magiging successful ka dahil din sa mga bagay na yun na tiniis mo. Okay? I will show you one picture again. I want you to see this picture and read what is written here. Okay. Ayan. Focus on what you want. Everything else is a distraction. Maski fear, distraction yan. Do you know that the number one tool of Satan to make you stop whatever good you are doing is fear? The opposite of faith is fear. Faith pleases God. Fear displeases God. So, even fear is a distraction. Consider everything a distraction. If it will not make you successful, if it will not make you inspired, if it will not make you work, it's a distraction. Okay? So, clear yan na distraction ang fear. Dapat, ano ba yung joke na Filipino bugtong, yung atapang alalaki. Dapat atapang na tao. Tanggalin ng fear. Okay? Let's not move in fear. All right? So, as Christians, we are a blessing. Kristiyano ka ba? Naniniwala ka sa Panginoon? May Panginoon ka. So therefore, kung ang tatay mo, ang ama mo, si God, anak ka niya, dapat blessing ka. Hindi ka dapat curse. And to be a blessing, you must help. Why I'm saying this? Dapat hindi ka nag-aantay ng blessing sa kumpanya. Dapat, ikaw yung asset. Yung sasabi, because of this leader Beth, because of this leader Paul, leader Aurelio, leader Danny, leader Eddie, because of them, natuloy yung team. Because of them, umusad yung mga plano, kasama yung other leaders across the globe, umusad. Kasi sumabay ang Philippines. So as Christians, we are a blessing. And to be a blessing, we should accept na dapat part tayo ng solution. We are here to help, not just to receive. Okay? And as leaders, we are movers. Pag leader ka, hindi ka follower eh. So, mover ka. Ikaw ang gagalaw. Gagalawin mo yung mga tao. Hindi yung ikaw yung ginagalaw. Diba? Ikaw yung mag-shake. Oh, downline. Oy, partner. Hindi yung, ikaw yung sinishake ng downline mo. Sana tayo leader. Hindi yung ikaw pa yung sinishake palagi ng company. Oy, leader. No. Leader tayo. Galaw-galaw kayo. Baka ma-stroke. Diba? Galaw-galaw tayo, leaders tayo, we are movers, we take action. Okay? Kaya, ang sinasabi ko sa inyo, hindi mo pwedeng tawagin ng leader ka sa crowd, tapos may rank ka. Senior President Jeanette. Asa? Never heard. Where is she? She active in the meetings, in the Zoom? Is she still, promoting anything from crowd? Is she a leader? Tahimik. Tapos, wala nang follower kasi hindi na gumagalaw. Leader tayo eh. So, kailangan natin paninindigan na leader pa rin tayo. We have to
hanggat nandito ka at sinasabi mong leader ka, eh yun ang identity mo. Bahala sila, basta leader ka. So, mover ka. Sorry, kasi andito pa ako and leader pa yung tawag sa akin. So, I will move like a leader. Unless hindi ako leader. No? And then, we are positive thinkers. We expect the best, not the worst. So, di ba alam nyo na yan, ang dami-dami nyo ng seminar, training, motivational speakers na narinig, nabasa, napanood. Ano ba ang sinasabi? Di ba? Yung positive thinking, it brings you success. Pag nagmo-motivate ka ng sarili mo, mamomotivate mo rin ibang tao. So, we expect the best, not the worst. So, don't say, eto na lang natitira. Ay, hindi na mangyayari ulit to. Wala nang nangyaring maganda. Hindi na masosolve to. Wala na. In-expect mo na yung worst. So, bakit ka pa magsistay? Nga naman. Eh na-program mo na yung sarili mo, worst lang mangyayari. Eh di katangahan yun at kalokohan yun, na-expect mo yung worst, nandito ka pa rin. I suggest, alis ka na. Kasi ganun lang yun, hindi mo pwedeng lokohin yung tao. Halimbawa, may ka-relationship ka, hindi mo mahal. Hindi mo siya pwedeng lokohin, hindi ko na siya mahal eh. Hindi niloloko ko na lang siya. Iwanan ko na lang siya ng maayos kaysa lokohin ko siya. Ganun din sa business, kung ang nakikita mo na lang, puro negative, huwag ka na magstay. Kasi hindi ka na mag-enjoy gawin. Pero kung may nakikita ka pa kahit, sabi nga nila, it just takes one glitter of light for you to see from the darkness, di ba? Magkandila ka lang sa madilim na room, kita mo na lahat. Hindi kailangan lahat ng ilaw bukas. Isang kandila lang, makikita mo yung kaharap mo kahit nakakatakot. Uy, nagulat ako sa mukha nito. Pero may nakita ka. Katiting lang na ilaw. Kung meron ka pa nakikitang katiting na ilaw, okay, stay. And build on that. No? Expect the best. Sabi mo, itong ilaw na to, lalago to. Maglalight up ulit yung buong kwarto. Sabi mo, itong fire na galing sa phosphorus, magsisiga ulit ito, magbabaga ito. So kung nakikita mo pa yun sa business, i-fan mo yun. Ang tawag doon, ibaga mo, bagaan mo, paypayan mo. Yun. Yun, expect the best. And then, move as someone waiting for a reward. Gumalaw ka na alam mong may iniintay kang reward. No? Huwag kang gagalaw na parang ayoko ng reward, ayokong ma-bless, ayokong matawag na magaling, ayokong ma-recognize, ayokong kumilos, ayoko ng reward. Kailangan nandito ka sa posisyon mo at pwesto mo ngayon kasi nag-i-expect ka ng reward. Actively expecting your reward. Sabi mo, hindi ako nagsasayang ng oras. Etong ginagawa ko ngayon, ini-expect ko may malaki tong kapalit. We show God that we deserve that reward. Pakita mo kay God, Lord, dinideserve ko yung reward. So ngayon, pag nag-pray ka kay God, God, alam mo mahirap. God, alam mo nakakapagod. God, alam mo paulit-ulit. Pero God, kahit hindi masyadong magaling ang company, magaling ka. Ikaw magre-reward sa akin. Call God on that. Alam nyo ba, yung last na binenta ko nung nababankrupt ako, kasi nag-millions na ako sa Ferncy. Kung kilala nyo yung Ferncy, sikat yan. With all modesty, isa ako sa 4 na tao nagpasikat ng Ferncy kasi 001 din ako doon. 4 kaming 001. Nag-millions na ako noon. Bumagsak kasi gusto nila isarado yung commissions. Dumiretso sila sa Watsons. Kaya may makikita kayong Ferncy sa Watsons. Alam nyo ba, hinarang ko lang sa Mercury. Kasi kaibigan ko yung anak na may-ari. Kwento ko yung ginawa sa amin. So anyway, naubos yung pera ko. Ang bilis ubusin ng millions. Kaya natuto na ako nung sa crowd eh. Akala ko tuloy-tuloy lang yung dating ng millions ko doon. Nung 4 years na wala akong Ferncy, nako, nababankrupt na ako. And mahirap makatime ng isang magaling pa ulit. Hindi ko kagad nakuha yung crowd eh. Madami akong trinay. Hindi ka makakatiming kaagad-agad ng magaling. Minsanan lang yan yung mag-timing na magaling kumpanya. Kaya ingatan nyo, panghawakan nyo.
So, alam niyo ba, ang huli-huli ko nabenta ko na yung kotse ko, nabenta ko yung kondo ko, nakatapat mismo ng Robinsons, 2 bedroom, nabenta ko yung lahat ng luxury bags ko, Rolex ko. Ang huling-huli kong binenta, yung laptop ko na Mac Air. Kanino ko binibenta? Sa isang 14 years old. Pero mo, malaki pa yung allowance niya sa akin. Meron siyang ipon na allowance. Siya lang naman ang bibili ng Mac Air ko. Binibenta ko ng 15,000 na lang. Hindi ko naman 15,000 yung nabili. Ganun ako ka-desperate. 6 months ko lang nagamit. Ito sabi ko kay God. Kaya sabi ko sa inyo, call God on that. Sabi ko, God, alam mo itong tinitiis ko. Hiyang-hiya ako, nagbebenta ako sa bata. Estudyante, high school. Eh ako businesswoman. Hiyang-hiya ako kasi binibenta kong palugi. Alatang wala akong pera. Lord, nang hinahaya ko sa Mac Air ko, 6 months ko lang nagamit. Pero Lord, I trust you. Pag kinain ko yung pride ko ngayon, pag pinakawalan kong material thing, alam ko babalik mo sa akin to latest model pa. Alam nyo ba, syempre, fast forward, gaano ka-faithful si God. 5 ang cellphone ko, 3 yung iPhone, may Mac, MacBook, meron akong iPad, lahat ng gadget meron ako hanggang sa iPhone Watch. At lahat ng charger ko, lahat original iPhone. Hindi lang binalik ni God yung sobra-sobra pa, hindi lang yung laptop. Kaya call God on that. Sabihin niyo, God, yung ginagawa ko na to, may reward ka sa akin na pinakawalan ko pong isang opportunity na to, God. Pero alam ko, dodoblehin mo kapalit nito sa akin. Lord, binuhos ko yung energy ko dito, reputation ko. Itataas mo yung reputation ko pagdating ng C1 token, sasabihin nila, magaling pala to, hindi nagkamali. Call God on that. He is faithful. Papatunayan niyo sa inyo yung reward niyo. Okay? So, yan yung mga dapat nating isipin, no? Isipin natin ng ito ang kausap natin, si God, usapan natin to with God. Hindi natin to pwedeng i-ignore. Hindi rin i-ignore kasi to ni God eh. So I want you to see this, maybe our last slide. What we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal. What we suffer now is nothing compared to the glory He will reveal. Okay? So si God, meron siyang padating na glory na i-reveal niya. Huwag kang magkamali na isipin na wala nang padating. Huwag, hindi mo alam kung ano yung glorious na darating. Kasi yung sufferings mo now, may kapalit yan na reward. May kapalit na reward to, itong pagtitiis natin kay C1, imposibleng wala. Kasi pwede naman sara na lang si C1 eh. Sipin nyo, pwede lang, ay, company declared, ay, sarado na yan, pinasara talaga, totoo ang chismis, pinasara sa buong mundo. Pwede naman gawin ni God yun eh. Sabihin nun, wala na tayong reward. Tapos na usapan, walang promise si God. Tama yung mga naninira. Bakit patuloy na pinapalakas ni crowd ni God si crowd? Bakit hindi masara-sara? Kasi sinasabi ni God, teka lang, nandiyan pa yung mga anak ko, teka lang, meron pang matitibay dyan, teka lang, may gusto pa akong i-reward. Dapat nababasa niyo yun. Dapat marunong kayong magbasa ng mga the moves ni God. Kung kilala niyo si God, alam niyo dapat ang mga the moves niya. Iba si God. Mahirap man sa umpisa, sa huli, masarap. Ganon magbigay ng reward si God. Okay? Okay. What I want you to do is this. The wrong way to do is to choose not to do it. The wrong way to do is to choose not to do it. We work or we quit. Dalawa lang yun, walang in between. Kung gusto mong kumita sa business. Ang kailangan mong gawin sa business, dalawa lang yun. It's either you work or you go. Hindi pwedeng gray line ka. Kasi pag gray line ka, bakit ka pa nag-business wala kang ginagawa? Okay? There is no in between. Okay? And we are at the brink of parating yung hinaantay natin. Ilang months na lang ang inaantay natin, pakinggan nyo yung bullish market. Tataas ulit ang Bitcoin. Tina-timing ni crowd doon. Keyword, tina-timing ni crowd sa bullish market ang C1 natin para paglabas niya sa market, mataas ang value. Oh, alam niyo na. Okay, yan ang secret. Okay? Pero ginagawa na yung wallet. Ginagawa na yung wallet. So, napaka-fatal yung ito na eh.
Tatapon nyo pa, you will throw the towel. Ito na, andito na tayo, tapos tumpa kayo, hindi nyo pa inabot, ibang 2 inches na lang. Doon pa kayo sa 2 inches, hindi umabot. Diba? Mas lalong nasayang, mas lalong hindi wise. Kasi sa 2 inches pa kayo lumaglag. Okay? God's timing might be sooner than you think. Be ready. Kasi ang sabi ni Crowd, pag daw lumabas yung market ng kahit na within 3 months, sasabayan nila yun. So, pwedeng mapaaga. Okay? Yun lang ang keyword ko sa inyo. Pwedeng mapaaga. Pag lumabas ang bullish market earlier than 6 months, kasi 6 months ang projection sa kanila ni Binance, ka-team up natin si Binance, no? In coordination tayo doon. Pwede na ilabas yun kung mapaaga. Okay? So, yun ang sinasabi ko sa inyo, we need to pray for that and we should be ready for that. Paano kayo magiging ready kung binitawan yung business nyo? Mas worse pa sa umalis, yung tumigil. Kasi at least yung umalis, nag-move on sila. Eh ikaw, para kang inisplitan ng boyfriend mo na sa kama ka lang, humihiga ka, umiiyak ka. Yun ang worst na mangyayari sa'yo. It's either kumilos ka o patay ka na hindi ka naman patay eh. Okay? So the wrong way to do it is to not do anything. You are still the key players. You are still the force. You're still on the game. You are still challengers. You will be winners. The great example of why goodness always get rewarded is that God can always do the impossible because God is good. Okay? If you look at yourself and say, dapat wag akong masayang, dapat masipag ako eh, dapat hindi ako masamang tao, no? Titignan ko yung pamilya ko, marami pa akong gusto ibigay sa pamilya ko, malalaki pa akong pangarap. May mga nakaasa pa sa akin. I have not arrived. Gusto ko pang makabili ng ganito, gusto ko pang makatulong, gusto ko pang magkaroon ng good retirement. I really need a big income, yung one time, big time. If you will look outside you and say, malawak pa ang mundo, marami pa akong gustong i-travel, marami pang business akong pwede ipundar, madami pang tao na hirap na pwede ko matulungan, madami pang pagbabago sa mundo, kailangan ko makasabay. God gave me a chance to be a mover. I will move forward. God is giving you a chance to be a mover. So move forward. Beth, pwede mo pakiplay yung video? Yes, ma'am. Naka-ready na po. Okay, pakiplay lang siya. Okay po. I will share my screen na, ma'am. Okay. Kaya lang siya, hindi po siya ma-full screen. Okay lang yun. Yung sounds na lang po. Okay, wait lang. Okay lang. Okay lang. Si Tom Cruise naman niya, kilala nila yan. It's been my dream my whole life. I wanted to make movies. Yeah, wait lang. I travel the world. I wanted to meet other people. Medyo mahina yung sounds niya po eh. Yung sounds niya? Sige, kung Yeah. naririnig naman nila, pwede na rin siguro. Basta naririnig nila. Do we have in common and respect our differences? I'm very interested in that. My movies, May they're time lang travel. tayo sa office eh. It's not something that people didn't put me in movies. So it's something Okay na? also Okay pa that rin? I used to always have jobs. I had to, take Playing care na of my po. family. Had to contribute Okay, to my play family. natin siya. I cut grass, I shoveled, anything I could to help people to make some money. I'd deliver groceries or whatever I could. And I realized that the better I was at my job, first of all, the happier I was. I enjoyed that. And the better I was, it's like people wanted me back to do it. The more competent I was. And I learned how to cut grass and I saw another guy cut it really well. So I'd go and I'd watch him cut it. And then I applied it to my lawns. And I was like, no, I'd be like, okay, he did that. I'm going to see, I learned what he did. Now can I make it better than what he did? I love working hard. It's people, and I have very high standards for myself my entire life. I'm constantly going, I learn it and then I want to do it better. How can I apply it and do it better? So when I started out in films, I was 18 on my first movie set. I went to every single department and I studied every single department. Even if I didn't understand what they're saying, I go, if my dream is happening. And I was terrified because this is my dream. I don't want to ever take it for granted. Mm-hmm. And I want to try to learn everything that I could. And that's what I did. And and I studied movies that way, studied the history of cinema, all on my own, went in every single department. I'm still that way. I'm still studying new technology, evaluating old technology,
And then how can I prepare others for this? How do I prepare these guys for this and apply that knowledge to them? So whether it's art, whether I'm learning, I fly jets, I fly airplanes, I'm a parachuter, I fly aerobatic airplanes, I study every aspect of cinema. I am the audience first and foremost, always, my whole life as a kid. And as a filmmaker, I think of that audience. Whatever genre I'm making, I would take it on and then study it. But then how can I expand that to the biggest possible audience? Okay na po, ma'am. Okay. So, na-inspire ba kayo kay Tom Cruise? Si Tom Cruise yan secret of success yung sinasabi niya. Kahit nahihirapan siya, tumatalon pa nga sa mga matataas, di ba? Kakapanood niyo lang yung movie niya. At saka galing pala siya sa paglolon mo, gardener. Gardener siya dati, yung part-time niya ng bata pa siya. Kita niyo, narating niya talaga yung dream niya. And he studies, and he, inspires people. Paano raw niya mamove yung mga tao to do the same. So moving forward, we have a scheduled meeting with Kenny, Raj, and Sarah. Okay? Because we want to move forward. Kasi guys, ito yung pinakaiiwanan ko sa inyong thought. Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Kasi pinapasikat natin yung C1 token. At bakit natin pinapasikat yung C1 token? Kasi pinapataas natin ang value. Para paglabas niya, lahat tayo millions. Kasi mataas yung value. Diba? Lahat tayo, kung hindi man millions, hundreds of thousands. Kasi ang taas ng value nyo sa market. Kung naka-earth package ka lang, ilan ang tokens mo? 1,000. Diba? At saka marami tayong gustong isali na kagaya nung hindi sila nakasali sa first andar ng crowd one, gusto natin silang isali ngayon. So kaya, moving forward tayo, we need to help company, we need to help our own business, we need to be relevant. Hindi pwedeng bigla ka na lang gumalaw nung nandyan na yung token. Wala na, misdeal ka na. Baka yung ibang tao nakuha na ng iba. Diba? So, moving forward, we have a day with Kenny, with management, kasi tapos na sa Korea, sa Singapore, sa Chinese. Pinaglalaban ko kayo palagi. I said, kailangan meron din separate para sa Filipinos. And baka isali ko rin yung English-speaking ng mga Africans. Ito, i-clear nila yung kanilang path, direction for the coins and the wallet. Plus, I'm asking Raj, I asked him, pwede bang mag-suggest kami? Hindi kami magko-complain. So guys, huwag kayo magko-complain pwede na lang kaming tumulong, mag-suggest. So magsulat kayo ng 1 to 3 na suggestions nyo at during that day, sabihin natin at itatype natin at iiwan pa natin kay Sarah. Especially kung 5 kayo na yun ang suggestion. So wag nyo na bring up nyo na lang yung 2 sa list nyo. Kaya 3. Okay? So we will be a blessing to the company and, kailangan marinig din nila tayo. No? Kaya nga moving forward, sinabi ko na yung kila Sarah. I had a meeting with Sarah, this should be us and this should be management. Kailangan mag-meet sa center. Kailangan marinig yung mga bright ideas pa natin. Okay? So yan ang gagawin natin. So please, after this team, what you need to do is write your personal work schedule. Ano yung work schedule ko for the week para pasikatin yung token. Okay? Sige, focus tayo sa token. Mali yung mag-aantay ako, titignan ko na lang kung anong gagawin ni token. Hindi naman lalapit si token sa atin Tayo nga magpapasikat niyan So, anong gagawin ko para pasikatin si token? Ano schedule ko this week? In between sa mga ginagawa nyo. Okay? Kailangan may gawin din tayo for C1. And then number 2, what are my plans with my team for the next week? So, mag-schedule kayo with your team, no? And then, kahit na mga tungkol sa token na lang yung mga trivia na alam nyo ba, ang token sa market ganito, yung mga token ng ibang company, kahit ganun yung Zoom nyo. Basta pag-usapan na yan, token yung pasikatin na yan para ma-call forth na natin yung positive energy, pumasok talaga sa atin yung promotion, yung pag-viral ng C1 token. And then, I will announce next week kailan tayo kay Raj. Saka matutuloy na rin yung weekly natin na motivational. I will announce it next week yan mangyayari. So sige, take the breather ngayong week na to hanggang weekend. Think about it mga Tuesday, Wednesday pa.
magkakaroon tayo ng meeting with management, and then yung parang Saturday Night Live natin na mga members lang doon, we will encourage each other. Okay? Clear yun na, guys? Kasi yung kaya pang humabol sa event, ini-expect pa rin namin kayo, punta kayo. Lahat may surprise si company, hindi lang yung mga director, manager. Parang lahat bibigyan ng recognition kahit team leader. And binuksan na nila yung BP, pwede ka na rin bumili through your BP dun sa one-day event, no? Yung isa yung sa office. So with that, I want to pray for you. I want to end in prayer. And thank you for being here. Don't forget your 3 very bright ideas, suggestions for our meeting. And don't forget, hindi tayo pwedeng matalo dahil may usapan tayo with God. Okay? So Father, thank you. Marami pong salamat, Panginoon. Sa inyo po kami humihingi ng lakas. Pero naniniwala kami sa iyo. Ikaw ang magpapagalaw kay Crowd1. Ikaw ang magpapasikat sa token. Ikaw ang magbabangon uli sa amin, sa business namin. Hindi kami titigil, Lord, hanggat may hininga. At alam namin, hindi pwedeng hindi mo i-reward ang kahit na anong kabutihang gagawin namin. So marami pong salamat, Panginoon. Proteksyonan niyo lang po ang health namin at ang buong pamilya. Hanggat kasama pa namin ang pamilya namin at healthy pa kami, kaya pa namin lahat, Panginoon. Isa lang po masasabi namin, Panginoon, may faith po kami sa inyo and maraming salamat in advance. We give you thanks, Panginoon, sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. All right, leaders. Ayan na, alam nyo ba, hanggang 6 lang yung office natin. Tignan nyo kung nasan ako, lumabas na yung mga receptionist natin. Nandito ako sa... Hindi ako, binulungan ako. We have to close the office. Sabi ko, teka muna, i-close ko, hindi masira yung yung Zoom namin. Ako na lang lalabas. Or ginagamit ko pa rin yung wifi ni company. Nasa labas na ako. Tapos yung asawa ko tumatawag na sa kabilang phone, sumusunod na ako sa baba. So anyway, tatakbo na ako ha. Ituloy niyo yung meeting niyo. Bet, bahala na kayo ni Sir Eddie mo. God bless you everyone. Tatakbo na ako. May next meeting pa ako. Bye-bye. Thank you po, Ma'am JT. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat, Ma'am. God bless po. Salamat. Thank you.